Aming Diyos, aming dakilang Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na malayang pagsamba. Salamat po Panginoon sa mga pagpapalang aming natanggap sa mga nakalipas na araw. Linisin niyo po kami sa aming karumihan upang kami ay malayang makalapit at makadulog sa inyong paanan. Ihayag po ninyo, O Diyos, ang inyong mensahe sa pamamagitan ng inyong mensahero. Puspusin po ninyo ng inyong banal na espiritu ang bawat isa upang madali naming maunawaan ang bawat salita na aming maririnig. Maging kaluguran sa inyo ang aming pag-aawitan, pagpupuri at pagsamba. Panginoon, tanggapin po ninyo ang aming alay na papuri, pagluwalhati at pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Oh, don't lose heart, oh my soul, don't give up. There is hope, there is always hope. And there is peace in the storm, in the storm. No, don't forget, He is Lord of all. There is a King of glory, there is a God who saves, one who is strong and mighty, freedom is in His name. Open the gates of heaven, lift up a shout of praise. There is a lion roaring, Jesus the King of glory. So lift your eyes, stand in awe, stand in awe. There is one, only one, where my help comes from. Only one, I say. There is a King of glory, there is a God who saves, one who is strong and mighty, freedom is in His name. Open the gates of heaven, lift up a shout of praise. There is a lion roaring, Jesus the King of glory. Nations bow, mountains shake at the sound of just one name. Over all, Jesus reigns. Nations bow, mountains shake at the sound of just one name. Over all, Jesus reigns. He reigns. Great is the Lord God Almighty, the Lord of all, the King of glory, our Savior who is strong and mighty. Praise be to our God. There is a King of glory, there is a God who saves, one who is strong and mighty, freedom is in His name. Open the gates of heaven, lift up a shout of praise. There is a lion roaring, Jesus the King of glory. There is a lion roaring, Jesus the King of glory.
makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala niyo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala niyo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Pangako niyo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala niyo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Pangako niyo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala niyo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Kailan may hindi mag-isa. Kailan may hindi mag-isa. Papuri sa Diyos na makapangyarihan, sa inyo na pinagmumulan ng aming kalakasan ng kapayapaan sa aming buhay. Truly, Lord, patuloy kami nagpapasalamat sa inyong walang hanggang pagmamahal, for your grace that we experience in every day of our lives, for your promises. Purihin kayo, aming Ama. Panginoon, lumalapit sa inyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, mapagkailanman ako ay iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan.
pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan.
God who saves, one who's strong and mighty. Freedom's in His name. Open the gates of heaven, lift up a shout of praise. There is a lion roaring, Jesus the King of glory. There is a lion roaring, Jesus the King of glory. Papuri, pagsamba, pagwalhati, aming inaalay sa inyo, aming Diyos na makapangyarihan, aming Diyos na mapagmahal. Truly, Lord, we delight in giving you nothing but our highest praises. Patuloy kami nagpapasalamat sa inyong pag-ibig, sa inyong pagmamahal, sa inyong kabutihan, for your grace throughout our lives. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Ang mga naging kaganapan nitong nakaraang taon, nitong mga maraming araw na lumipas, ay lockdown. Lalo na noong unang 3 buwan ng pagdating ng health crisis na ito, ay naka-lockdown ng lahat sa ating bayan. And then, quarantine. Iba-ibang level ng quarantine, iba-ibang level ng paghiwa-hiwalay, paglayo at pag-iwas sa mga tao. Then distancing was the name of the game, still is. Staying home has been the choice, the only choice of many people, and it led to a lot of boredom. In fact, kahit naman nung araw na wala pang ganitong mga health issues, wala pang ganitong mga health concerns, wala pang mga quarantine, ang dami ng mga tao laging nagrereklamong sila ay bored, nababagot, naiinip. Dapat nating harapin ng mabuti, i-manage ang ating boredom para hindi yan ang maghari sa ating buhay. Dapat tayo ang magkontrol. Sa tulong ng Diyos, sa liwanag ng Espiritong Banal. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagitan nating a boring day. Talaga, boring. Ang dapat nating isipin, mga kapatid, pag boring ang panahon, ang araw, ang oras, ibig sabihin ay walang acute pain. Kasi pag meron kang sumasabog na appendix dyan, pagka meron kang kirot na naradama, napakasakit na ulo o masakit na paa o masakit na likod, hindi ka mabobor. You will be busy entertaining the pain and suffering from the pain. Kaya, pag boring ang panahon, ibig sabihin, walang acute pain. Ibig sabihin, meron kang dapat ipagpasalamat. Parang sabihin mo, ang boring naman ito maghapon. Ay, salamat, nabore ako. Ibig sabihin, hindi ako nagkaroon ng masidhing sakit. O hindi nagkaroon ng masidhing sakit ang mga kasama ko dito sa bahay, mga mahal ko sa buhay, mga taong inaalagaan ko. Kaya nagkaroon ng chance ako mabor. Kasi hindi ako nagdusa. So, thank you. At nagkaroon ng boredom. Job 33:19-20. Or someone may be chastened on a bed of pain with constant distress in their bones, so that their body finds food repulsive and their soul loathes the choicest meal. Dumarating daw sa buhay ng tao yan, na sobrang dinadalaw tayo ng karamdaman, na sobrang hirap ang nararanasan, kaya pati pagkain ay tinatanggihan ng ating katawan, ng ating sikmura. At kahit pinakamasasarap na pagkain, ay hindi tayo naenganyo, hindi tayo na-attract dahil merong pain. So, salamat pag nabore, ibig sabihin kasi walang pain. Ecclesiastes 2:23, anumang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. So, pagka ikaw ay nabore, ibig sabihin wala kang naging malaking problema ang kailangan mong pag-isipan. Ibig sabihin na hindi ka na sobrang nabalisa, hindi ka na bother, hindi ka naguluhan, kaya nabore ka pa nga. Diba? Luxury na mabore. Kasi ibig sabihin hindi ka nagkaroon ng malaking suliranin. So, thank you for boredom. Huwag dapat laging ipagreklamo yan. Pag boring ang panahon, ibig sabihin ay walang urgent problem. Hindi nasusunog yung bahay. Kasi kung nasusunog ang bahay mo ngayon, paano ka mabobore? Hindi lumulubog ang vapor. Hindi nahuhulog ang sasakyan o sa bangin. Kasi kung nangyayari ang lahat ng yon, urgent problem yan, paano ka mabobore?
O kaya hindi yung heto na ang maniningil, sinisingil ka na mismo, o nasa panganib ang iyong buhay, o tumataas ang baha, kailangan itaas mo lahat ang gamit, o kailangan lumangoy ka to safety. So wala kang urgent problem, kaya ka nabobor. Salamat sa boredom. Ibig sabihin, walang urgent problem. Job 4:5, but now trouble comes to you, and you are discouraged. It strikes you, and you are dismayed. So pagka dismayed ka, paano ka mabobor? So pag bored ka, salamat, trouble is not striking you. Psalm 25:17, relieve the troubles of my heart and free me from my anguish. So pagka ikay nabor, ibig sabihin wala kang trouble, deep, big troubles in your heart, at wala kang deep anguish, wala kang sobrang pagdurusa, wala kang masyadong iniisip, kaya nabor ka pa. So parang, wow, luxury. You're too rested, you are rested enough to get bored. Huwag kang magreklamo pag bored, ipagpasalamat mo pa nga yan. Pag boring ang panahon, ibig sabihin ay walang crisis, tulad ng binabanggit natin kanina pa. Psalm 4:7, fill my heart with joy when their grain and new wine abound. So, walang crisis. Meron ka pang time na magkaroon ng joy. Meron ka pang time na mag-enjoy. So, yung boredom mo, palitan mo ng enjoyment. Kasi it is neutral enough to be manipulated into something beneficial and beautiful. Kasi hindi mo obligasyon na harapin yung boredom tulad ng obligasyong harapin ang problema, obligasyong harapin ang crisis. Psalm 31:9, be merciful to me, Lord, for I am in distress. My eyes grow weak with sorrow, my soul and body with grief. Bored ka? Ibig sabihin, wala kang sobrang grief, wala kang sobrang sorrow, wala kang distress. So magpasalamat ka at nagkaroon ka pa ng chance mabore, imbes mapuno ng grief, ng hirap at hilahil at problema. Psalm 90:10, our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. So ganun lang daw ang buhay. At kuminsan, natatapos na at sa kabilang buhay ka na. So nabore ka maghapon, nabobore ka na isang linggo, nabobore ka na isang buwan, ibig sabihin hindi ka kasi namatay. So salamat, hindi ka namatay, meron ka pang chance na mabore. Hindi ka nag-agaw buhay. No? Hindi ka lumaban para ka lang makahinga o lumaban para ka ma-revive. Ibig sabihin, rested kang masyado kaya ka nabor. So salamat at ikay nabor imbes mag-agaw buhay. Proverbs 19:23, the fear of the Lord leads to life. Then one rests content, untouched by trouble. Yun. Pagka ikaw ay untouched by trouble, magiging kontento ka. At pag hindi mo ginamit sa tama, sa positive way ang contentment, pwede yung mag-slide down to boredom. Na kahit boredom pa nga yan, ibig sabihin, you're on the side of rest. You're on the side of non-trouble. You're on the side of ease and rest. Kaya salamat sa boredom. Dahil ibig sabihin, hindi ka namomroblemang sobra. Kasi pag may problema ka at sobra mong pinoproblema, hindi ka mabobor. Mapupuno ang utak mo ng kutakot-takot na mga negative things at mga gagawin na mahirap sa loob, pero hindi boredom. Pag boring ang panahon, ibig sabihin ay walang tragedy. Pwede ka bang mabore habang lumulubog ang barko? Pwede ka bang mabore hanggang nagkakasakit ang buong pamilya? Pwede ka bang mabore hanggang wala kayong makain? Pwede ka bang mabore hanggang ubod ng daming challenges ng buhay? No, walang tragedy. Kaya nagka-time ka pang mabore. Kaya again, salamat boredom. Ibig sabihin lang, wala akong malaking problema. Job 10:20, are not my few days almost over? Turn away from me so I can have a moment's joy. So, yung mga sobrang hirap na hirap, walang time yan mabore, katulad nangyari kay Job. So, pag nabore ka, ibig sabihin hindi ka hirap na hirap. Ipagpasalamat. Psalm 13:2, how long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? So nabore ka kasi hindi ka natalo ng iyong enemy.
hindi ka natapakan, hindi ka nadurog, hindi ka naging talunan. Kaya nagkaroon ka pa ng chance, magkaroon ng luxury to be bored. Be thankful for your boredom. Job 21, 23 to 25. One person dies in full vigor, completely secure and at ease, well-nourished in body, bones rich with marrow. Another dies in bitterness of soul, not having enjoyed anything good. So pag ikaw, wala ka na-enjoy na anything good, nagsasuffer ka, bitter ang iyong soul, hindi ka mabobore. You will be wretched. You will be miserable. You will be suffering, but never bored. So boredom is still something that you can be thankful for. Ecclesiastes 11:10, iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang walang kabuluhan. So, young person, nabobore ka, ibig sabihin wala kang alalahanin. Hindi ka balisa. So, dapat ipagpasalamat pa rin yan. Pag boring ang panahon, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi kanina pa, magpasalamat. Kasi kung ikaw ay nasa bingit ng sobrang panganib, hindi ka mabobor. Kung ikaw ay nagugutom, hindi ka mabobor. Ikaw ay nahihirapan, hindi ka mabobor. So positive sign pa rin yun na hindi ka nagdurusa. Kaya may time ka pang mabor. Magpasalamat. Ecclesiastes 9:4, anyone who is among the living has hope. Even a live dog is better off than a dead lion. So habang buhay ka, huwag ka mabor. Turn your boredom into something positive. Your boredom means you are free enough from pain, from sorrow, from trouble, from crisis. So, use that freedom to do something fruitful, productive, beautiful, and enjoyable. Ecclesiastes 11:8. Kung ang tao'y mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak yun. Ngunit alalahanin niyang ang darating na panahon, ang kadiliman, ay mas mahaba. Lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. So, kung tayo ay may ikinagagalak, kung tayo ay nagpapasalamat para sa ating buhay at humahaba ang ating buhay, huwag maglublob sa boredom. Alam niyo yung boredom, parang ring temptation, parang bird. You cannot stop it from flying over your head, sabi nga ni Martin Luther, but you can stop it from nesting in your hair. Pag dumadating yung boredom, parang ibong dumadaan si babo na yung ulo, hindi mo kayang pigilin lahat yan, pero pwede mong pigilan na magpugad sila sa iyong buhok. So, pag dumadating yung boredom, makilala natin agad, itaboy agad, palitan agad ng something productive, something activity na thankful, celebratory, happy, fruitful. Pag boring ang panahon, magdiwang. Kasi ibig sabihin, may luxury ka pa para mabore. Hindi ka masyadong weighed down, hinihila, pababa ng sobrang marami mga suliranin. Ecclesiastes 9:7, go, eat your food with gladness, and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do. If you are blessed with time that is not negative, not painful, not haunted by sorrow or pain or bitterness, enjoy whatever can be enjoyed. Ecclesiastes 2:24, a person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their own toil. This too, I see, is from the hand of God. So, imbes mabor, which means you are not saddled with sorrow or problem or pain, enjoy your life. Enjoy the blessings that God gives you. Share these blessings with others. Ecclesiastes 3:22, so I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work, because that is their lot. For who can bring them to see what will happen after them? So enjoy whatever you have to do. And if you are bored because you have nothing to do, thank God that you are not under crisis, that you have the luxury to be slow, to rest, and to even be bored. But don't get bored too long. Turn your boredom into something productive, beautiful, helpful, and enjoyable. Of course, you should avoid boredom by being productive, by engaging in interesting pursuits. Avoid boredom by enjoying
what could be enjoyed. But if boredom couldn't be avoided, celebrate it. Say, boredom, thank you, welcome. It means I have the space, I have the time, the luxury to be bored. Salamat na lang. Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do it with all your might. So kung boredom ang kaharap mo ngayon, well, enjoy it. Celebrate it. Make something good out of it. Ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Sabi ng Ecclesiastes 5:19, ganun din ang dapat gawin ng lahat ng niloloob ng Diyos na yumaman. Tanggapin ang kanilang bahagi at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Bakit natin ito sinasali sa usapan? Maraming, kung kailan pa yumaman, kung kailan pa nagkaroon ng sapat na pagkain, nagkaroon ng magandang higaan, nagkaroon ng magandang bahay, maginawang buhay, doon pa nagpakalublob-lublob sa boredom. Imbes enjoyin ang buhay. Be grateful that you have the time, the energy, and the space to be bored. Kasi tulad na nga paulit-ulit nating sinabi, ibig sabihin lang nun, wala kang crisis. Turn it into a blessing. So sa mga naboboard dyan, kung talagang hindi nyo maiwasan, enjoy it. At least, wala kayong masyadong kailangan gawin. Pwede kayong mag-board dyan. Pero, huwag niyong patagalin. At magkaroon din tayo ng ministry sa mga nabobore. Turuan natin sila maging productive. Kung kailangan nila malibang, libangin natin. Pero hindi dapat puro libang at entertainment ang ginagawa ng tao dahil lang nabobore. Dapat meron siyang gawing mabunga sapagkat kung anong itinanim, aanihin. Magtanim na lang na maganda para may maaning maganda. Tulungan natin ang bawat isa na makalampas sa mga gabi, araw, tanghali, linggo, buwan ng boredom. Magtulungan tayo. Lilipas din ang lahat ng mga challenges ng panahong ito at magkakaroon din tayo uli ng napakaraming ginagawa, magiging mga busy uli tayo. So, samantalahin na rin natin na makapahinga ang ating isip, ang ating katawan, pati ang planeta at ang environment dahil hindi tayo naka-full force and full speed sa mga ginagawa natin ngayon. This won't last too long, kaya habang nandyan, enjoy it. Turn it into a blessing. God bless us all. Isang magandang mensahe na naman mula kay Pastor Ed ang narinig natin at ito ay pinamagatan. A boring day. Speaking of the word boring, marami nagsasabi na boring daw dito sa New Zealand. Isa na dyan yung aking mahal na ina. Bored na bored siya tuwing dumadalaw dito sa amin. And living here in New Zealand for 19 years, I agree. Nothing much happened here, sabi nga nila. Kasi kung ang thrill ng buhay mo ay yung hindi mo alam kung pag-uwi mo ng bahay, hawak mo pa yung cellphone na dala mo, boring nga dito. Kung exciting sa'yo yung nakikipagbuno ka, nakikipagsiksikan ka, nakikipagtulakan ka para makasakay lang sa bus o jeep, boring nga dito. Kung mas enjoy mo ang mag-mall o mamasyal kung saan-saan, kesa magpalipas ng araw sa bahay kasama ang iyong mga pamilya at mahal sa buhay, I agree. Boring nga dito sa New Zealand. It is so boring here that most of the time, we spend life in peace and quiet. Minsan, noong 9 and 8 years old respectively ang mga anak ko, nagrereklamo sila dito sa loob ng bahay namin. It is so boring. I am really bored, Daddy. Look at us. We were so bored at home. Sabi ito ng mga anak ko. So, ang ginawa ko, nilabas ko yung malaki kong whiteboard. Nilagyan ko siya ng guhit sa gitna at naglagay ako ng 10 mathematical questions na kailangan nilang sagutin parehas. After 1 hour of answering the questions I wrote for each one of them, they never again used the word bored here at home. At times, mga kapatid, tulad ng narinig nating mensahe, being bored is being blessed. Ang mensahe po na nadinig natin sa umagang ito na ibinigay sa ating Pastor Ed Lapis, a boring day, ay nagbigay sa akin ng mas malalim pang pangunawa bilang isang Kristiyano at bilang isang manggagamot. Karamihan po na ating nakikita sa boredom o inip ay negative.
Marami po ang mga investigasyon sa neuroscience na ginawa nila upang malaman nila ang activity po ng ating brain pagka ito po ay boredom. Ito po ay na-link sa negative emotions, kamukha po ng fear. At yun po yung isa na nagiging problema. So, papaano natin ngayon magagawa na ito ay maging positive? No? At nalaman po sa investigasyon na meron din po parte sa regions ng ating brain na ang tawag ay prefrontal cortex. Ito po ay responsible sa pagtulong sa ating pong pag-set o pag-achieve ng goals. Ito rin po ay nagbibigay ng focus, no, to attain yung attention. So, ang ating pong katawan ay may capacity na maibalik natin doon sa something positive. Meron pong itong mga magandang sanayin, no? Kamukha po ng you have to go beyond your comfort zone. Meron din po itong magandang pwedeng gawin na learn new materials. O kaya naman ay matulog ng mainam, no? At meditation at tamang pagkain. Malaking tulong ito upang ma-develop natin ang positibo na pananaw pag tayo po ay nagkakaroon ng boredom. We have to put back our senses. No? Sa tingin ko po, na kung tayo po ay magpo-focus ng malalim, ay magbibigay po ito ng magandang insight, magandang intuition, magkakaroon po tayo ng wisdom, at humor, at creativity. Sabi nga po sa Philippians 4:8, finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is commendable, whatever is lovely, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. So, let's enjoy life. Be productive. Turn your boredom to something positive. Diyos aming Ama, tunay nga po na dakila ang iyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat din po sa patuloy po na pag-iingat, pagpapala at proteksyon sa amin. Sa amin pong napakinggan na mensahe ngayon, kami po ay napaalalahanan na bigyan ng kapanatagan. Maraming salamat po aming Ama, that whenever boredom strikes us, help us, remind us to refocus our thoughts into positive so we can be more fruitful and productive, Father God. At sa sandaling ito, sa araw na ito, sa amin pong pagbabalik po ng kaloob at handog, nawa kayo po ay malugod, dahil kayo po lamang ang nais namin na maitaas at mapapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat ng ito sa inyo tinanggal.
But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I go running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I dropped my sword and cried for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I go running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and look up for a smile, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child. Warrior is a child. Warrior is a child. The warrior is a child. Ako po si Abigail Rabolanan mula sa Maya ADVD Youth Group. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na kahit po ngayong quarantine ay mayroon pa rin pong ganito mga pagpupulong, mga pagkwekwentuhan tungkol sa salita ng Diyos para po magkaroon po ng better versions of ourselves. Lalo na po ngayon at nakalockdown tayo sa kanilang mga tahanan. Maraming kwento po ang kapupulutan ng aral, katulad na lang po dyan yung kwento ni Samuel na bilang isang bata, meron po siyang servant attitude at obedient po siya, lalo na po sa master po niya, yung si Eli po, na dahil po dito, lahat po ng sinasabi niya ay natutupad dahil nasa kanya po ang Panginoon. At nakapag-share din po ng mga experiences sa bawat isa, sa mga teachers po namin at mga kabataan din na umaatin ng youth na ito. Kaya nagpapasalamat din po ako kay Pastor Ed sa mga teachers at sa mga kabataan na umaatin dito. I-invite ko po kayong lahat na mga kabataan na nanonood na maaari rin po kayo sumama dito. I-search nyo lang po sa Messenger ang mga Maya ADVD Youth Group at magkita-kita tayo sa online Youth Bible Study. Po si Maningning, isa po ako sa mga umaattend sa mga online Bible classes. And yun nga po, bali ang kwento ko is last year, nagsimula ang pandemic, nag-start mag-work from home. And dito sa mga panahon na to, naisip ko na gusto ko talagang mag-aral ng Bible and matagal na akong nakikinig kay Pastor Ed. So, nag-message ako sa day-by-day page. And to make the long story short, nakuha ko yung Zoom ID for Sampaguita class. At first, sa totoo lang, nahihiya ako kasi wala akong kakilala. And also, yung mga misconceptions ko before na baka hindi ko naman maintindihan yung Bible, baka wala akong matutunan. Yun, so, hiyang-hiya ako before. But, naalala ko na yung first class ko, sobrang nabitin ako. Sabi ko, gusto ko pang makinig sa mga stories sa Bible. And also, gusto ko pang marinig yung mga insights. Kasi napakaganda din po ng mga insights and sharings ng mga kasama ko sa Sampaguita. Kaya, sabi ko, attend nga ulit ako hanggang sa tuloy-tuloy na po yung pag-attend. Kaya naman, una, thank you kay Lord sa mga pagkakataong ganito at thank you din po sa aming mga teachers. Yung iba hindi ko pa nami-meet pero kila Ate Mila, Ate Susan, Ate Ruby, and Ate Mel. Maraming salamat po sa inyong panahon and effort. And also sa education ministry na tuwing gagraduate kami, talagang damang-dama namin, natotouch talaga kami dahil talagang pinaghahandaan. And kitang-kita po na
yung pagpapahalaga sa bawat isang nagsusumikap mag-aral ng Bible. Kaya mas lalo kaming ginaganahan sa mga kasama ko sa Sampaguita na talaga namang very welcoming. And yun, ang saya-saya ng bawat class namin, though minsan nagiiyakan din kami. So, 1 year na po pala, no? Pero parang feeling ko 10 years kasi ganun kadami yung mga lessons natin. Ganun kadami yung akin pong natutunan. So, sa mamagmagitan ng online classes na to, yung kadiliman na dati nararanasan ko ay napalitan ng liwanag. Yung takot, lalo nung nag-start yung pandemic, ay napalitan na po ng pag-asa. From Sampaguita class, ngayon po ay nagtuloy-tuloy na ako sa Advanced Bible Growth. At sobrang excited po ako sa mga matututunan pa. Kaya, see you po ulit sa mga next Bible class. Thank you. God bless us all. Ako po si Kuya Gary Gargaritano ng Kaagapay ay nagpapasalamat unang-una sa ating Panginoon na nasa langit. Pangalawa po sa ating butihing Pastor Ed Lapis at siyempre sa lahat ng mga kapatirang day by day, more particularly ang Sambahay Commission na siyang naging gabay ko at ng marami sa aking pag-aaral sa panahon ng pandemya. Maraming salamat po sapagkat sa kabila ng panahong ito ng pandemya ay higit tayong tinuruan at natuto sa ating pagdinilay-nilay o ng reflection sa mga mensaheng inihatid sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Pastor Ed Lapis. Ipinagpapasalamat ko rin po ng taos-puso ang napakasasayang online fellowship ng iba't ibang grupo sa bagamat hindi kami gaanong magkakakilala, ay nagdulot ito sa akin ng tunay na kagalakan na alam kong nagmula sa banal na espiritu. Dahil dito, nais kong pasalamatan, una, ang lahat ng bumubuo ng Day by Day Sambahay Commission na naway magpatuloy pa kayo sa inyong ginagawang ito na pag-encourage sa mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At naway patuloy din na maging masigla ang inyong samahan ito. At para naman sa aking mga kapatiran, na naway huwag tayong magsawa na magkita-kita sa ating online fellowship. Maging masaya tayong lagi na umattend at nagbibigay tayo ng inspirasyon sa isa't isa. God bless us all. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kami po, Makalalad family. Siya po si Brother Andy at ang aking pong nag-iisang anak na si Jerry. Kami po ay mula dito sa Sambahay Milan. Kami po ay bumabati sa inyo ng magandang araw at kami po dito ay lubos na pinagpala ng Panginoon kahit po sa panahon ng lockdown na naandoon po na dahil before lockdown po, kami po ay walang regular na dinadaluhan na simbahan at nandoon marami pong nalulungkot bakit wala daw po kaming dinadaluhan na simbahan. Purihin po at nandoon po yung nagkaroon ng feelings na ay bakit nga ba may guilty feelings na bit walang simbahan, pero purihin po ang Panginoon at nabuksan po ang Sambahay Milan dito po sa aming lugar at naunawaan po namin na mas malalim na ang pagsamba sa Panginoon ay hindi lamang para pumunta sa isang templo, kundi ito ay kami mismo, kaming pamilya, kami ay isa ng church. At naandoon, dati po wala pong pastor na kaming napapakinggan na nagtuturo, subalit sa aming pong pagsubaybay sa live streaming ng Day by Day Ministry, nagkaroon po kami na nung una kami pong pamilya, then may mga kaibigan po kami na na-invite na sumama po sa amin during slight lockdown noon, and then totally nagkaroon na po talaga ng lockdown dito sa Milan, pero naging available po ang maraming mga Bible studies online through Zoom. At ako nga po ay natutuwa po kaming pamilya dahil ako po mismo ay naging bahagi po ng mga pag-aaral tuwing linggo. At tunay nga po na ang Diyos ay napakabuti dahil
during lockdown, hindi po namin naranasan yung talaga pong kami ay nalungkot sapagkat naandiyan po lagi, available po, magbukas lang po sa Zoom, available po ang maraming pag-aaral, na tunay nga po na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Purihin po ang Diyos, during lockdown, through Zoom, ay kami po ay mag-asawa, kami po ay every Sunday, regular po kami nakaka-attend kay Pastor Emma ng Bible study. At gayon din naman po yung aking anak, sila po ay meron din kanilang maya na mga ka-join ang mga taga rito sa Italia at sa ibang parte ng Pilipinas. So, really, isang bahay through Zoom is a very blessing po sa aming pamilya. It brought us much joy at the Lord is good at maraming salamat po sa aming mga kapatiran, sa Day by Day family, sa mga nagtuturo po sa amin through online. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesus. God bless you all. Magandang gabi po mga kapatid. Ano nga ba ang dulot na blessing nitong online BSS natin, ang online classes natin? Sa akin palagi mas luminaw pa ang maraming bagay both sa personal, ministerial o relational aspect ng buhay ko. Mas nahayag dito kung ano yung mga mas yung pinahahalagahan at mga ilang priorities ko sa buhay. Unang nga dito yung clarity o linaw ng sabi ko ugnayan ko sa Diyos, yung personal ugnayan sa Diyos na mas lalong pinagtibay nitong pandemyang mas naging klaro ang kahalagahan ng personal na relasyon sa Diyos sa siyang tunay na pag-asa sa gitna ng mga pabago-bagong sitwasyon. At ang totoo niya, naging halos laman nga ito ng mga online messages ng ating punong Pastor Ed Lapis, kalisabay ng mga gawang online reflections na ginagawa sa mga mensahe niya, plus mga BS guides, lessons po niya na siyang ginagamit natin sa mga online classes natin, fellowships, estudyante ka man or guro o facilitator. Ikalawa, isa pang dulot na maganda, nakabuti yung mga sharing at testimonies ng mga kapatiran na ang epekto ay talagang positibo sa karamihan, sa mga kanya-kanyang buhay nila. Marami din ako natutunan sa mga kwento nila, mga sharings nila, na lalong higit dun sa mga realizations tungkol sa maraming kaganapan sa buhay ng talagang dulot naging dulot talaga ay nagbigay ng pag-asa palalo, totoong kapayapaan at kaginhawaan. Lastly, yung naging epekto sa katulong Jesus si Pastor at talagang ikinukumpara sa Pharisees at Moses na dapat operational talaga sa buhay natin yung law of love at di ang mga nakapananakal na law ni Moses o law of Moses, mga katuruan o standards ng mga Pariseo at mga teachers of the law, most of them katuruang hindi ka tinuturuan na maging loving. Yun yung isa sa mga magandang appreciation pa. Kaya ang ganda nga itong transition na ito from Moses-ness, Pharisees-ness to Jesus-ness. At ito na ngayon ang nirarally o gusto kong i-campaign sa buhay ko. Kumbaga passion ito ng puso ko to live, move, interact, and operate in the love of Jesus. Prayer ko na unti-unti o lalo itong makita, mahalata, maging obvious ang Jesus-ness sa buhay ko, both in words and in deeds. At syempre sa pakikitungo sa kapwa-tao. Kaya purihin ng Diyos. Ama namin, kami po ay lumalapit sa inyo with humble hearts. Please allow us to seek your kindness and to live by the truth in love. At kami maging karangalan sa inyong pangalan. As we pursue the faith and knowledge of your Son Jesus, one thing we ask of you: let your love, your peace, your presence be the guiding force that will lead our hearts and minds sa kasiyahan ng inyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat ang ganitong mga pagkakataon na kami sumasamba na sama-sama bilang mga anak ay binibigyan nyo ng pintuan upang kayo ang aming masumpungan. Mga kapatid, sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay,
at hanggang sa muling pagkikita-kita. Sa pananambahan, naway laging manahan sa bawat isa ang presensya ng ating Ama. Humayo tayo na taglay ang sigla ng pananalig, ng kaaliwan, ng kapayapaan ng kalooban. Ang kanyang awa at pag-ibig ang sa tuwinay ating masumpungan. Sa kanyang papuri, kaluwalhatian, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Siya nawa. Day by day we grow more forgiving. Day by day we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more, from glory to glory. Day by day, let's be more loving. Be more kind, as Jesus showed us the way of love. Day by day we grow more forgiving. Day by day we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more, from glory to glory. Day by day, into Jesus.